Nagpakilalang Antichrist o Antikristo, mga sangkay, inaresto. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga solid sangkay, mga kapatid. Good day sa inyong lahat and welcome sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ang patungkol sa mga salita ng Diyos at mga kaganapan sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin itong napag-usapan po natin dati. Kung maaalala po ninyo, kung kayo talaga ay masugid na taga-subaybay dito po sa Sangkay Revelation, napag-usapan po natin, mga sangkay, ang patungkol po dito sa isang nagpakilalang Antichrist na siya daw po ang kapalit ni Jesus. Nako, mga sangkay, may nangyari po sa taong ito. Siya daw po ay dinampot ng mga pulis. Ano ba ang nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto. Alam nyo, umuusbong po talaga ngayon yung mga nagpapakilalang mga sugo ng Diyos. Diba? Sila daw po yung kapalit ni Jesus at kung ano-ano pa mga sinasabi. Ngayon, mga sangkay, isa sa nagpakilala before na siya daw po ay isang Antichrist. Ito pong taong ito, mga sangkay, ayan, pakita ko po sa inyo para lalo po ninyong maintindihan. Inaaresto daw. So ano nga ba ang nangyari? Do you guys remember last year there was this guy who called himself the Antichrist as the successor of Jesus and that he's a messenger from Muhammad? I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, Yan po siya, mga sangkay. the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. Grabe, no? I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. So this morning, Eto na. Ngayon, mga sangkay, may nangyari sa kanya. O, nakita nyo kung paano po siya magpakilala. No? At malinaw na sinasabi ng Diyos na sa huling mga araw, may mga bulaang propeta na lilitaw, magpapakilala na sila ay sugo ng Diyos. Pero wag na wag nyo silang susundin. Wag na wag po silang paniniwalaan. Ayon po sa Biblia. So may nangyari sa kanya. it seems like the guy was arrested from his headquarters of the Ahmadi religion of peace and light in the crew, where things actually got very heated up, apparently. So Ayan po siya, oh. Ito siya, mga sangkay. Ito, the quarters of Ahmadi Religion of Peace and Light. Ni-raid po, mga sangkay. Ayan po, oh. Ni-raid ng mga pulis. religion of peace and light in the crew, where things actually got very heated Ayan po siya, oh. Ito yan. Siya po ito. up, apparently. So he was dragged on by the police department, claiming that him and his cult have been committing a lot of different crimes. Okay. So may mga kalokohan daw pong ginagawa. Where the police have now claimed that the guy has been involved in multiple forced marriages and Okay. So ito, police raided 3 properties and ayon po dito, made 9 arrests as part of a probe into allegations. Ayan po, mga sangkay, matindi pala itong pinasasangkutan niya. Ayan po, nababasa niyo naman siguro. Di ko nakabanggitin kasi medyo maselan. Alam niyo naman si YouTube. Okay. So, officers were alerted to allegations. Ito pa, mga sangkay, forced marriage and modern, grabe, mga sangkay pala itong ginagawa niya. modern day slavery, allegations of offenses involving a religious group. Now, it is said that one of the women who was part of his own cult back in 2023, she went on and she reported this to the police officers, stating that this cult has been taking part in many of these illegal activities. Nako, ayun lang. They need to be arrested. So due to these allegations, apparently they got this guy arrested, and now he's in the police custody, and he still claims that he's sent from God.
and he still claims that he is the messenger of Christ. So Grabe, messenger of Christ. Ibig isipin nyo, nasa selda na po siya, pero yun pa rin po yung kanyang sinisigaw. Siya ay messenger ng Panginoon. Siya ay kapalit ni Jesus, di ba? Pero alam nyo guys, malabo po yan siya ang maging Antichrist. Kasi yung Antikristo na sinasabi sa Biblia, nalilitaw para dayain ng buong mundo, titingalain po yun, hindi po aarestuhin. Titingalain ng mga leaders. Kabibiliban ng mga leaders. Paniniwalaan ng mga leaders ng buong mundo. Iba po yung atake nun mga sangkay. Sa madaling sabi, kumbaga, maa-amaze yung lahat ng mga tao at world leaders sa kanya. That's why magkakaroon po siya ng kapangyarihan at authority to control the world at that time. So, itong taong to, malabo to mga sangkay kasi kita nyo naman, dinampot ng mga pulis. apparently he was arrested this morning, and they've given out like a full interview about what's going on and everything. We're at the scene of an enormous raid where 9 people have been arrested after hundreds of police officers streamed in. Ayan po mga sangkay, ganito pinasok. Ito yung pinaka-HQ niya. And smashed down the gates to this place. Grabe yung This pagpasok, address is the headquarters. Ayan po. So, yan po yung pagpasok nila. Mansion that this guy lives in. Grabe, mansion pala ito. Look at this stuff. Okay. So, mansion pala ang tinitirahan ng sinasabing nagpakilalang Antikristo. So, kaya pala sa nakakapagpatakbo ng kanyang kung anumang relihiyon na yan, mga sangkay. Kasi, may pera din pala talaga ang taong ito. Hindi po basta-basta. They have like a huge headquarters. Ayan po, yung HQ niya. Tingnan nyo naman yan. Apparently, this used to be an orphanage home, which is now being used as a headquarters for their religious cult. And apparently, one of his own people have snitched on him, and that he's been doing a lot of these activities inside of this religious place. Grabe, itong pagpasok pala nitong mga otoridad nila. So, ulitin ko guys, itong nagpakilala na Antikristo ay malabo po talaga. Ito siya, malabong siya yung Antichrist. Ayan po siya mga sangkay. Kasi, yung identity talaga ni Antikristo, yung Antichrist, ay hindi po ganun. Yung maaaresto ka, mapapahiya ka, hindi. Ikaw ngayon magtatatag ng, siya nga yung magtatatag ng New World Order. Maraming mga pulisiya siyang gagawin sa buong mundo na paniniwalaan ng world leaders. So, ganun po yung karisma at talino ng tao niya na paparating. Ito po yung Antichrist. So, I believe, mga sangkay, at any moment, pwede pong lumabas yan. Pero, maraming nainiwala na bago lumabas itong si Antikristo, magaganap po muna ang rapture. Pero, kung ano man ang mangyari, mga sangkay, iisa pa rin po ang totoo dyan. Lalabas si Antikristo para dayain ang buong mundo at hindi po ang taong ito. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.